akin. Sabi nila, porque daw wala akong utang. Sabi ko naman, at least hindi ako bangal. Sabi ng mga kasamahan kong mayor, in-invite ko lahat sila para dumalo. Pero di isa wala. Yung ex-mayor lang ng Banawi ang andito. Sabi nila, Mayor, natatakot kami, baka hindi kami bigyan ng pundo. Pautangin mo naman kami ng 8 million. 8 million? We will repay in installment. Ay, dilig me, parehas, anak ko sa Congresswoman. Baka kayo, kung nawuwat kabayan, iyang utang. It was highest under President Marcos Jr. at 9% and lowest under President Duterte at 3.9%. Si BBM mo nga nag-greet sa akin. Hello, sir. Attorney Guanzon po, sir. Musta kayo, sir? Ha? Nag-iiling-iling siya. Hindi daw totoo. Napatay na siya. Ay. Dadagan, Balita News Update. Welcome back. Nagbabalik naman tayo dito sa ating munting bahay. Danagan Balita Reaction Video News Update. Follow, like, and share sa Facebook at subscribe button naman ho. At lalo na po yung ating notification bell sa YouTube, mga kabalitaan. Ay, sa mga nagnais pong makakuha ng mga iba't ibang klaseng logo ho ng ating mga damit, yung sombrero, hoodie jackets, ito po, ito yung makikita nyo dyan sa larawan na yan, mga kabalitaan. Yan po. At the same time po, yung sombrero ho natin, pasortehan na lang ho ito, mga kabalitaan. Basta umabot ho tayo ng 100,000 subscribers, mamimigay ho tayo nito para ho sa pagdating ng 2028 presidential elections. Hindi ho kayo mabibitin ho at mas lalong gaganahan ho kayo na magpakita ng suporta dahil kay VP Sara Duterte dahil po sa logong ito, mga kabalitaan, at sa sombrerong ito, mga kabalitaan. So tulungan ho tayo para umabot ng 100,000 subscribers. Ngayon po naman, mga kabalitaan, yung pag-uusapan ho natin, sinasabi rito yung unprogrammed fund ho, mga kabalitaan, sa mga nagdaan pang mga administrasyon. Nakikita at nalalaman ho natin dito, ayon pa kay Jokno, na si President Rodrigo Roa Duterte ang siyang pinakamababang merong unprogrammed fund, mga kabalitaan. So ganun po ba yung sinasabi nilang kurap na presidente? Pero parang hindi namin nararamdaman na kurap itong mga Duterte dahil marami hong nakikinabang sa kanilang mga ginagawang kabutihan at pagmamaneho ng ating bansa, lalo na nung tayo ay lagapak yung ekonomiya dahil nga po sa pandemya, mga kabalitaan. At ito ang pinakamabigat, mga kabalitaan, meron hong saan ba to? Ito, papakita ko sa inyo Ayun. Yan po ay isang mayor dyan, mga kabalitaan, kung hindi ako nagkamali sa Rambacan Municipality of Lamut, Ifugao Province, mga kabalitaan. So napakaganda ho yung kanyang mensahe. Malamang at sigurado ho tayo pag-iinitan na naman ho ito ni Tambuaya at ni Bobo M, mga kabalitaan. Dahil ipinakita at siya mismo nagsabi na susuportahan niya po si Inday Sara Duterte kahit ano mang mangyari, lalo na ngayon yung impeachment circles dyan, mga kabalitaan, sa Kongreso. Siya po ay bumisita dyan at welcome na welcome. Ito ay malaking sampal sa mga uhugin bayarang vlogger ni Bobo M na sinasabi lang solid north daw, mga kabalitaan. Solid di umano ang norte kay Bobo M. Imposible. Paano nagiging solid? Yung kapatid nga niya na si Amy Marcos ay hindi nga solid BBM, tapos sasabihin nyo yung mga taga norte ay solidong solido ho para suportahan yung mga magiging kandidato ni Bobo M. Yan po ay malaking katangahan ho, mga kabalitaan. At pakabangan nyo po itong banat dito sa programa ho ng DZAR. Sa totoo lang, ano nga ba sa totoo lang? Si Bobo M ba may sakit o wala? Parang tinatago nila yung kanilang medical bulletin, mga kabalitaan. But hindi ho nila ito isinapubliko. Dito ho, binanatan ni Attorney Rowena Guanzon ang pagiging sinungaling, masakitin. Ewan ko lang kung buhay pa ba itong si Bobo M o natsugi na, mga kabalitaan. Pero hindi tayo naniniwala na siya natsugi. Merong sakit lang talaga. Pero yung mga kumakalat sa social media na meron daw cancer na stage 4, aywan ko lang kasi wala pa tayo nakikitang medical bulletin mula ho sa kanyang physician, mga kabalitaan, mula sa kanyang doktor, at napaka-imposible ho. Pero ang bottom line mo dyan, masakitin na ho itong si Bongit. Bakit nga ba? Dahil po ito ay karma na ho. Dumating na ho yung karma sa buhay ho nito dahil sa pagiging bangag at pagiging kawatan umano, ayon pa ni Zaldico. Inday Sara, maayong pag-abot sa among bayan ng Lanao. Ako bilang ama ng bayan ng Lamot, inubuksan ko ang aking bisig para sa bawat kababayan
at sa lahat ng mga dumalo mula sa iba't ibang bayan ng Ifugao at karating probinsya ng Nueva Vizcaya. At umaapwang ang puso ko na tinatanggap natin ang bisitang pinili tayong samahan sa gitna ng impeachment circus sa Kamara. April 5, kaarawan ng lamot, 6 days from now, we will celebrate. Parada sa kalsada, drums na parang tibok ng dibdib, at mga lamesang punong-puno ng kanin at pansit lamang. Pero please lang, huwag kayong magdala ng cellophane at Tupperware kung mayang sila. Bedyante pala si Noong Mayor. una, sabi ko, suntok sa buwan ang mag-invite kay BP Inday. Pero sabi ko, bakit nga naman hindi? At ayun, umayag siya. Kitang-kita sa social media, nag-viral sa buong Cordillera at Region 2. I became a famous mayor overnight. Naging famous siya overnight dahil kay Sarah. Ay wala na isa si Gobyerno. Maganagan. Maraming nagpas sa akin. Sabi nila, porque daw wala akong utak. Di sabi ko naman, at least hindi ako bangat. Galing. May mga pumuri sa aking katapangan na only mayor na mag-host at mag-invite kay BP dito sa Cordillera in times of her turbulent time. Siyempre, sabi ko naman, may bayak ako. Hindi lang isa, dalawa pa. Sabi ng mga kasamahan kong mayor, in-invite ko lahat sila para dumalo, pero di isa wala. Yung ex-mayor lang ng Manawi ang andito. Sabi nila, Mayor, natatakot kami, baka hindi kami bigyan ng pundo. Pero sabi ko naman, sa atin, lubos-lubusin natin sa 2020. So, ibig sabihin nun mga kabitaan, klaro na ho na yung kanyang bibit-bitin ho sa 2028 presidential election, itong si VP Sara Duterte, itong mayor ho ng municipality ng Lamot or Lamot, Ifugao Province, mga kabitaan. Tuloy-tuloy lamang ho sa panonood dahil binanatan niya po rito si Luistro dahil daw sa utang na 8 milyong pesos, mga kabitaan. Sabi rin nila, baka daw ako yung maging bagong DPWH Secretary sa 2020. So nag-isip-isip ako. Sabi ko, okay doon. Maraming maletang maidideliver sa opisina. Pero, joke lang ito. Hindi naman ito about color ng politika. Ito ay dahil ikaw, BP Inday, ay bahagi ng kwento ng ating bayan. Nakita namin ang serbisyo ng iyong opisina sa aming munting bayan at binigyan ng pansin kahit kakaunti lang ang aming boto na maikumpara sa mga urban areas. That's what makes it even more special. After the Ifugao adoption rights, hindi ka na lang Madam Vice President na nasa States. You'll be ours. Ikaw na ang bagong kapatid, manang, auntie at lola. You will be added sa LGU Family GC. At bago mo mamalayan, Galing. may inaalok ng Ninang Islat sa Binyag. At isa na ako doon. Sunod basin o pwede ka nga muaten sa akong kasal sa sunod na tuig 2027 na ikaw
daw, sabi ni Vice. Thank you po. This Ifugao adoption is sacred. It is not a token for a guest speaker. It's reserved for public servants who extended sincere hands even before the rites, out of compassion and duty, not politicking. For the record, last year, Madam, your office OBP helped Lamont with the school supplies for elementary pupils, livelihood programs for our small entrepreneurs, food packs sa mga kasama kong solo parents, and after Typhoon Uwan, food packs sa mga affected families. These acts are deeply appreciated. In fact, this is only our second meeting. Ikaduha na to nga nakita. Una sa Davao 2018, may selfie na tayo, pero mulan nalimtan again. In English, the first was in Davao in 2018 when you were a mayor. We took a selfie, probably don't remember. But Lamont remembers, and we see in you the compassionate leader we need and the leader we hope to see in 2020. We cannot give you a precious token, but we offer this sacred right to show what is due to a benefactor. We humbly and with humility, with bended knees, we beg you to accept it, to tighten our band, so that whether you are in Davao or in God's time in Malacanang, you will remember you have a family here. Mga kamag-anak na kakatok sa pinto mo, dala ang empty Tupperware, pagod na paa, at yung klase ng pag-asa na only people from the mountains know how to carry. When we will come at your door, give us that familiar tap on the shoulder. Kumusta, mga kapatid? At kung maganda ang araw mo, pautangin mo naman kami ng 8 million. 8 million? We will repay in installment, with interest, with gratitude, at may kasama pang adobong aso with sabaw para sa mga PSG mo. Alam niyo naman, no? Alam niyo naman, si Jorbel Luistro, hindi naman talaga magbabayad sa utang na 8 million pesos. Dinadaan ho sa kaso-kaso para makwit so yung utang niya kay Sara Duterte. At bukas makalawa, maririnig na ho natin niya, ipapatawag tong mayor na to. Gaganti itong mga animal, mga kapitan. Ganun sila eh. Hindi ho sila mahilig makinig sa mga kritiko nila kasi napaka-perfectionist ho nila, pero wala naman ho sa hulog itong mga animal na itong mga kabalitaan. Promise, kay dilig mi parehas, anak usak, pagpresuman, bahak kayo, kung nawawak na ba yan, iyang utang. Sabi ko yun, promise, mo will be like that infamous congresswoman na makapal ang mukha na ayaw magbayad ng utang. Hindi ko itatanggi na nasaktan ka. You've been bruised in public and the whole machinery seems over time to blur your 2028 dream. Dragging your name through an impeachment circus meant to stain what you built. But we are afraid not of you, but of the reckoning truth brings. For the record, last October 2025, I flew to the Hague, Netherlands, hoping to see Tatay Digong. But I didn't get past the gates. I stood outside, swallowed the lump in my throat, and ended up at Duterte Park, chanting with strangers who suddenly felt like family. As the MRRD movement provincial chairman in 2016, I still believe his name will be cleared because love outlasts headlines. Lamont is honored. No, we are humbled. That amid chaos, headlines, and political noise, you said yes to be our guest of honor for Ropacan 2026. We will remember this kindness in 2028.
And Madam Vice President Oltagon, your local name now, our newly adopted daughter, I am planting a seed while the soil is still soft. When 2028 comes, help us construct our new state-of-the-art municipal hall where your brothers and sisters can gather with dignity, and also, if you intend to come home again, you have a home to become. For your information, Madam, our municipal hall feels haunted with past dead mayors and vice mayors. And worse, it leaks. The roof sinks every time it rains. And our janitor has an honorary PhD in bucket placement and bucket choreography. We plead from a town that who knows to wait, how to mend, and how to keep its word. Please accept our adoption, and please remember your family in Lamot when 2028 comes. Ayun po mga kabaitan, so napakasarap pong panoorin, pakikinggan yung mga sinasabi dito ng mayor nito ng Municipality of Lamot, Ifugao Province, mga kabalitaan. So isa lang ho ito sa may bayag. Bukas makalawa, lalabas ho yung mga local executive ho na magpapakita ho ng suporta kay Inday Sara Duterte. Dahil naman ho talaga, yung karamihan sa mga Pilipino nating mga kababayan, hindi ho talaga pumayag o papayag na ma-impeach ho itong si Inday Sara Duterte. Dahil ang kailangan talagang ma-impeach itong si Bobo M. Dahil ang dami hong mga kalukuhang ginagawa ho nito mga kabalitaan. Yung problema ho sa budget ho natin, 5,000 mahigit na pahina, nabasa niya daw mga kabalitaan, kung maalala niyo po, o kung hindi ako nagkakamali, nasa 2024 yata yon na budget, nung nagka-problema na ho sa flood control, sinasabi pa niya dito, si Tatay Digong nagsisinungaling, ha? He's lying di umano mga kabalitaan. Bandang huli ay nako, buwisit na buwisit siya kuno, at mahiya naman kayo kuno mga kabalitaan. Ibig sabihin nun, nagsisinungaling itong si Bobo M. Kung pag-usapan ho ang unprogrammed fund mga kabalitaan, dito natin malalaman na kasinungalingan at pamumulitika lang ho yan lahat. Nga kesya itong si Tatay Digong, corrupt official daw, malaking sampal ho ito sa mga mahilig hong gumagawa ng aligasyon laban sa mga Duterte. Dahil itong unprogrammed appropriations mga kabaitaan, sinasabi ho dito ni Jokno na pinakamababa sa panahon ni Tatay Digong Duterte dahil wala hong korupsyon talagang nangyayari sa ilalim ng kanyang administrasyon mga kabalitaan. Kaya nga bumuo ho sila ng PACC, Philippine Anti-Corruption Commission, para ho matugis, para matumbok kung sino po talaga ang mga corrupt officials nasa ilalim ho ng administrasyong Duterte mga kabalitaan, sa pamamagitan ni Grico Belhica. Nung pag-upo na ni Bobo M, pinakauna hong ginawa nila sa isang executive order ang pagtanggal o pag-aliso sa PACC mga kabalitaan. Kaya pakinggan muna natin dito itong si Jokno kung ang mga sinasabi ba ng mga uhuging vlogger at ni Auntie Claire na isang payasong sintonado, may katotohanan ba na di umano'y corrupt itong si Tatay Digong Duterte. There is a wide variation in program appropriations as a share of the total budget across administrations. It was highest under President Marcos Jr. at 9% and lowest under President Duterte at 3.9%. Chief Justice, Your Honors, good morning, still morning, right? Allow me to present my comments on the pending Supreme Court petitions questioning certain provisions on unprogrammed appropriations in the 2024, 2025, and 2026 General Appropriations Act. As former Senior Undersecretary and Secretary of Budget and Management, I have prepared 13 of the 39 post-EDSA 1 Revolution national budgets, including the first and only budget under the Freedom Constitution. Notably, the 1987 budget already contained unprogrammed appropriations. I spy on my competitors every day over coffee. Let me show you what I do. So I use this website, similarweb.com. From 2005 to 2026, Congress approved unprogrammed appropriations
exceeding those proposed by the President only 5 times. In 2010, under President Arroyo, in 2022, under President Duterte, and from 2023 to 2025, under President Marcos Jr. The increases over the last 3 years, however, have been particularly large. So those are encircled there. Back, please. The blue line is the one in the NEP, and the red line is the one approved by Congress. This is not to argue that Congress may increase the unprogrammed appropriations as requested by the executive. This is only meant to reflect the monumental abuses done by Congress during the last 3 years, 2023, 2024, and 2025 national budgets. By design, unprogrammed appropriations serve as standby appropriations. The budget planning, preparation, and authorization process is complex and time-consuming. For example, preparation for the 2026 budget began as early as January 2025 with a budget call. Now, some foreign assisted projects, which may be seen as the most senior of all budget items since they undergo a series of studies, are considered but not completed or approved a year prior to the start. FAPs are among the most rigorously evaluated budget items. Let me repeat that. The foreign assisted projects are among the most rigorously evaluated budget items. They undergo pre-feasibility study, feasibility studies, detailed engineering, and a review of the internal rate of return threshold by the NEDA Investment Coordination Committee. Now, despite their merit, these projects risk delay due to the constitutional requirement that no money shall be paid out of the Treasury except in pursuance on appropriation made by law. So delays in the implementation are costly, and they result in the payment of commitment fees to multilateral financial institutions. That's why we have standby appropriations for foreign assisted projects. Now, the national budget is the most consequential piece of legislation enacted by Congress. In a tripartite system of government, the executive branch is generally understood to have a comprehensive view of national priorities, better access to domestic and global data, superior assessment of bureaucratic capacity and revenue potential, and a broader perspective and better appreciation of deficit levels and debt sustainability. Congress, which holds the power of the purse, directly represents the people. No offense meant to our former legislators here, but legislators often have a more localized, particularistic view, focusing on deliverables for their respective constituencies. And so this may be the rationale for the constitutional provision that Congress may not enact a budget larger than what was proposed by the President in the budget of expenditures and sources of financing. Now, let me go directly to the unprogrammed appropriations. The size of the unprogrammed appropriations is driven mainly by the number and the amount of foreign assisted projects not included in the proposed budget, but likely to become effective during the forthcoming fiscal year. It also depends on the likelihood that actual revenues will exceed projections in the BSF. Historically, deviations between projected and actual revenues have ranged from negative, in other words, we have actually under-collected rather than over-collected, 19.2%. That happened during the COVID years, understandably, to 10.6% in 2021. There is a wide variation in unprogrammed appropriations as a share of the total budget across administrations. It was highest under President Marcos Jr.,
at 9%, and lowest under President Duterte at 3.9%. Alright, so hanggang dyan na lang ho mga kabalitaan. No, nakikita ho natin, ibalik ko natin to dito, ang appropriate size of unprogrammed appropriations mga kabalitaan. Dito po isiniwalat ni Jokno na meron daw ang pinakamataas nasa ilalim ho ng Marcos Jr. administration. From 2023 to 2026, ang pinaka-lowest mga kabalitaan, itong former President Tatay Digong Duterte mula 2017 to 2022. So makikita ho natin mga kabalitaan, lahat ng kanilang mga kasinungalingan nga kisya si Tatay Digong ay kurap, si Inday Sara ay kurap. Sa datos pa lang ho nito, makikita natin na yung mga aligasyon nila ay wala hong katotohanan. Kasi nga itong unprogrammed fund mga kabalitaan, dito ho nagmula ang korupsyon. Ano bang mga nangyari ho sa mga budget ho natin mga kabalitaan sa Department of Education? Budget ho sa PhilHealth mga kabalitaan, yung modernization sa ating hanay ng ating mga militar, yung sa PhilHealth, malasakit mga kabalitaan, di ba? Inilagay ho nila lahat doon, inisa lang sa isa unprogrammed fund mga kabalitaan. Dahil kung gusto ho nilang gumagawa ng proyekto, maaari ho nila itong makuha dyan mismo sa kabanho ng unprogrammed fund mga kabalitaan. So ibig sabihin lang yan, napakalaki hong korupsyon na nangyayari ho talaga na hindi ho ito makakalimutan ng mga Pilipino na ang administrasyong ito mga kabalitaan walang pagkakaiba ho sa kanyang amang diktador mga kabalitaan. Yung sinasabi ho nilang si Tatay Digong kurap, bakit po ba siyang pinaka-lowest na merong appropriation fund mga kabalitaan? Nung tayo ay tinamaan ho ng COVID-19, ba't kinaya ho ni Tatay Digong Duterte? Ba't buwan-buwan siya ay namimigay ho mga kabalitaan ng 100 million pesos, if I'm not mistaken, sa PGH? Saan niya ba yun nakukuha yung perang yun? May budget na ho yun, nilaan na ho yun nila mga kabalitaan. So walang nabubulsa ho sa sariling mga kamay mismo ni Tatay Digong Duterte ang kanyang budget, taunang budget na inilatag nila sa kanilang administrasyon. Kaya ngayon sila napakaingay ho nila at binabato ho nila kay Tatay Digong Duterte na wala naman ho silang kaukulang ebidensya at klarong-klaro ho sa administrasyong ito na ito ho talaga yung kanilang agenda, makaupo lang sa Malacanang at yung pinsan ay magkaposisyon para mabilis, mapadali ho nila ibulsa yung pera ni Juan de la Cruz mga kabalitaan. So itong pahayag pa lang ni Jokno, isang malaking sampal at dago ko ito na hindi ho nila ito madidepensahan mga kabitaan dahil makikita ho natin sa datos na ipinisinta ho dito ni Jokno mga kabalitaan. Yan po ang tatak Duterte. Kaya napakadami hong mga OFW, mga kababayan ho natin dito sa Pinas, majority ho mga silent supporters ang nag-iingay na ngayon dahil po sa kawalang hiyaan sa administrasyong ito. Dahil nakahilera ho lahat sa Kongreso at diyan sa Malacanang itong mga buayang animal mga kabalitaan. Speaking of Bongbong Marcos, binanata ng husto dito ni Attorney Rowena Guanzon at itong si Cathy Binag kung bakit nga po pala hindi siya nagpalabas ng kanyang medical bulletin kung ano na talaga yung kondisyon ng kanyang kalusugan. Pero hintayin natin yung medical bulletin ng kanyang doktor. Kaso baka hindi ko naman sinasabi kung sino yung doktor na yon o bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magsalita para hindi pumiyok. O baka may maleta na ho kaya hindi ho nila kaya ito ilabas sa publiko mga kabalitaan. Kung may presidente pa, siya na pala presidente. Ewan ko, hindi nga bumati nung ng Easter Sunday. Ba, Diba? Happy Easter! BBM! Oy, si BBM mo nga nag-greet sa akin. Hello, sir! Attorney Guanzon po, sir. Musta kayo, sir? Ha? Nag-iiling-iling siya. Hindi daw totoo, napatay na siya. Ay, hindi naman po namin sinabi, napatay na kayo. Ang totoo po, ang tinatanong ng mga tao, President BBM, ay ilabas naman ng inyong Executive Secretary ang inyong state of health dahil nasa konstitusyon yan. May right to information ng mga tao dyan. At saka, kagaya nun Kati, si Fidel Ramos, si President FBR, nung nagka-routine surgery siya, he was under general anesthesia, nag-report sila to the people. Nagpasabi siya sa Congress na siya ay mag-undergo ng surgery, that he will be under general anesthesia and therefore temporarily incapacitated. Dahil po sa konstitusyon, mga kababayan, pag ating pong Pangulo ay temporarily incapacitated dahil under anesthesia siya, ang automatic po sa konstitusyon na ang Vice President ang magti-take over automatically
opisina ng presidente. Hindi po ang executive secretary. Ang vice president po ang may katungkulan yan. Kaya po natin tinatanong, nasaan si BBM? At That's ano true. ang status ng kanyang health? Di ba? Kasi ang payat-payat niya na. Masyado naman kasi itong problema ito, hindi niya yata kaya. Hindi niya yata kaya itong problemang ito. At saka hindi kasi pwede, kombing na palagi na lang na ang magsasalita is yung kanyang spokesperson na ang sasagot lang sa atin palagi is nasa mabuti siyang kalagayan. Eh bakit hindi tayo labasan ng video? Oo, na Diba? real time. Oo, Oo, diba? na humahawak siya ng dyaryo. Oo. Yun Kagaya lang sa eh. Amerika, di ba? Napakahirap ba nun? Oo. Kailangan may hawak na dyaryo. Tsaka, hindi naman po sa syempre, we are not wishing ill on the president. Yes. But we want them to follow the Constitution. Nung We naaayon want sa the batas. Malacanang to follow the Constitution. Hindi naman po sa, hindi po yan maganda, mga kababayan, that you're wishing our president ill. And gusto lang natin, pag na-anesthesia siya, take over automatically ang ating Vice President ayon sa Konstitusyon. So, dapat ang kalusugan ni PBBM ay malinaw sa publiko. Tama. Di ba? Karapatan po natin yan. At dahil po yan, dyan nakasalalay ang mga desisyon ng Office of the President. Lalo na po na may crisis tayo, kailangan po natin ng Presidenteng 24/7 alive, alert, and aware. So yun po mga kabalita, no? Hindi pa naman patayan si Buboy. Ano lang, nagpapahinga lang muna kasi nga hindi na kinaya yung kanyang karamdaman ngayon. Kasi alam niyo naman, kung ganito man yung problema, buong bansa yung talagang sinagubang mo mga kabalitaan, tapos corruption, direkta pa sa'yo na sinasabing mastermind, sino bang hindi mangangayayat ho nun? Eh tingnan nyo nga si Tamba, di ba? Tinuro lang siya ni, sino ba yun? Ni Gutesa. Tapos talagang nangangatog na ho siya. Muntik na nga siyang ma-high blood mga kabalitaan. Nung lumabas sa telebisyon, biglang pumayat. Namayat na ho. Yun pa nga lang yung akusasyon mga kabitan. Eh ngayon, lumabas na naman yung 18 at nagsasalita at nagtuturo talaga na itong magpinsan na ito ay talagang ulo-ulo sa kamalo mga kabalitaan na napakakawatan di umano sa ating bansa. Mas lalo ho talaga mga yayat ka sa mga ganitong problema na nakakaya ho at hindi na ho ito makakalimutan ng taong bayan, hindi na ho ito mabubura sa kaisipan ng ating mga kababayang OFW dahil ito ay kasama na sa history mga kabitan sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Kaya kung gustuhan niyo po mga kabitan itong ating video presentation, follow, like, and share sa Facebook at YouTube mga kabitan. Pindutin lamang ang notification bell at subscribe button mga kabitan. Tandaan niyo po mga kabitan, meron tayong pamimigay na t-shirt to sa ating mga masugid na tagapanood, subscribers mga kabitan, kung umabot na ho tayo ng 100,000 subscribers. Meron na ho tayong bali 3 o 2 design ho ng ating logo na ipamimigay ho natin sa mga kababayan. Lalo na sa ibang bansa, kung nais pong umorder, comment down below lang mga kabitan at pag-uusapan ho natin yan mga kabalitaan. Maraming salamat sa ating pagbabalik para ho sa mga karagdagang impormasyon, balitaan, dito lamang ho sa ating munting bahay, Danagan Balita, reaction, video, mo balita, mo komentaryo, mo latigo. To God be the glory, Mawa, chip chip, peace out.